So yan, abangan niyo po ano ba ang ating pag-uusapan ngayong araw po ng Miyerkules, ang mga may init na balita na amin pong ibibigay sa inyo ngayong umaga. Pero bago po tayo dumako dyan, dito muna tayo sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit. Noong unang panahon, may isang magsasaka na nagngangalang Mang Andres. Ang may alagang gansa na nangingitlog ng gintong itlog araw-araw. Sa tuwing mangingitlog ang gansa, ay agad namang ibinibenta ito ni Mang Andres sa pamilihan. Ang gintong itlog na ito ang nagbibigay sa kanila ng sapat na pera para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Dahil sa golden eggs ng kanyang gansa, ay nakapagpundar si Mang Andres ng maraming gamit at naging maginhawa ang kanilang pamumuhay. Pero isang araw, nakaramdam ng pagkainip si Mang Andres. Paano ba naman kasi paisa-isa lang ang gintong itlog na inilalabas ng gansa kada araw? Kaya naisip niyang mas marami sana siyang kikitain kung mas maraming gintong itlog na inilalabas ang gansa. Maya-maya lang ay nakaisip ng magandang ideya si Mang Andres. Dahil sa loob ng gansa nang gagaling ang gintong itlog, bubuksan na lang niya ang tiyan ng gansa para sabay-sabay niyang makuha ang lahat ng itlog dito. Kaya naman, kumuha siya ng kutsilyo at binuksan ang tiyan ng gansa. Pero nang buksan na ni Mang Andres ang tiyan ng gansa, nagulat siya nang makitang wala ni isang gintong itlog sa loob ng tiyan nito. Napaiyak na lang si Mang Andres sa nangyari dahil hindi lang golden eggs ang nawala sa kanya, kundi pati ang gansa na pinagmumulan nito ay patay na. Isang araw, habang naglalakad naman si Mang Andres sa bayan, may lumapit sa kanyang isang lalaki at nagpasalamat. Siya ang bumili ng golden egg na binenta ni Mang Andres dati. Kwento pa ng lalaki, nilagay niya sa incubator yung binili niyang golden egg. At matapos ang ilang buwang pag-aalaga, ay napisa ito at naging isang gansa. At ang mas ikinamangha pa ng lalaki, ay naglalabas din ito ng gintong itlog. Ano po ang aral na mapupulot po natin sa kwento natin ngayong Wednesday morning? Huwag tayong maging sakim at padalos-dalos sa pagnanais na mabilisang yaman or tagumpay. Tulad po ni Mang Andres, sa kanyang labis na pagnanais na magkamal agad ng mas maraming pera, nawala po sa kanya yung tunay na pinagmumulan ng kanyang biyaya. Marami po sa atin ang mas nakafocus sa golden eggs. Ito po yung pera, yung tagumpay o yung resulta, kaysa doon sa gansa na siyang pinagmumulan ng mga ito. Minsan, sa sobrang pagmamadali nating umasenso, nakakalimutan nating ingatan at alagaan ang mga bagay na nagbibigay sa atin ng tuloy-tuloy na biyaya. Kaya't sana, matutunan po nating pahalagahan yung mga gansa sa ating buhay. Ano ba yung mga pinagmumulan ng ating biyaya? Siyempre, yung trabaho, yung kalusugan, yung pamilya, at yung mga taong nagbibigay inspirasyon at suporta po sa atin. Sila po yung mga biyayang hindi dapat pinapabayaan o sinasayang. Tandaan po natin mga kanyusik, ang tunay na kasaganaan ay hindi nakukuha sa pagmamadali, kundi sa pasensya, pag-aalaga at pagpapahalaga sa kung anong meron tayo ngayon. Sabi nga po sa Ecclesiastes chapter 5 verse 10,
Whoever loves money never has enough. Whoever loves wealth is never satisfied with their income. This too is meaningless. Yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Miyerkules.